sa ibang mga kasamahan ko, representing dito. Kasi itong linggo lang, siguro Lunes, nung walang pasok ko sa pausa ng Maynila at kamag-anak ko, sabi niya, first time niya daw ulit makapasok sa market at nalipas ng 5 o 6. Kasi ilang taon na siya hindi nakapasok ng market. At sabi niya, tuwang-tuwa daw po siya kasi marami siyang nakitang improvements sa ating pero totoo po yan, hindi ko naman kaya gawin yan na ako lang. Hindi naman kahit si Sir Joey or ang market admin natin, makagawa lang po natin yung patuloy na pagpapaganda sa ating mega market kung patuloy po tayo magtutulungan. Yung mga input, yung mga feedback po ninyo, talagang mahalaga po yan sa atin. Sana hindi po kayo magsawa, patuloy tayo makilahok dahil nandyan po natin ang direksyon natin dito sa Mutya ng Pasig Mega Market. Bukod sa gusto natin pagandahin, bukod sa may mga improvements tayo, bukod sa gusto nating nalinisin pa, ay tumungo po tayo dun sa modelo ng economic enterprise. Bakit natin gusto gawin yung economic enterprise? Alam ko, nag-meeting na rin naman po kayo. May paliwanag, may mga tanong din po kayo. Sagot din naman po. Yung ibang katanungan, bakit po natin gusto mag-shift sa economic enterprise? Dalawang dahilan po. Yung una, ay siguro kung mag-economic enterprise tayo, ay mas may empower natin ang ating mga vendor, mas magiging kasama kayo pati sa pagdedesisyon natin, at maaaring lumaki din yung kita natin pagka-economic enterprise. Dahil lahat tayo ay magkakaroon ng hindi lang stall, hindi lahat tayo may taya sa ating talagang gusto natin. Ito po ay isang people's market. Ibig sabihin na may-ari ng Mutya ng Pasig Mega Market, hindi mayor, hindi konseho, at hindi rin LGU. Tayo pong lahat ang may-ari ng mega market. Pangalawa, usaping mas practical naman po, hindi ko alam kung na-discuss nyo na rin dito. Pag naging economic enterprise po sa tayo, opo, yung mga requirement, hindi siya ganun kadaling gawin. Pero yung mga nagiging challenge natin minsan, halimbawa po sa kakulangan ng tao, minsan nag-short tayo sa tao. Pag kulang tayo, halimbawa ng SOG, alam natin, nag-short tayo sa SOG, may hiring process tayo, titignan pa natin kung pakala sa budget. Ang budget ng City Hall, pagdating sa personal services o sa tao, hanggang 45% ng total budget ng buong lungsod ng LGU. May mga limitasyon po tayo sa SOG, sa mga utility o maintenance po natin, maging sa mga staff ng market administration po natin. Pero pag tayo po ay nakapag-shift na po sa market economic enterprise, mas luluwag po tayo dun sa mga restriction na yun. Mas madali po tayo makakapag-hire. At kung ilan talaga yung kailangan natin, pwede tayong kumuha ng mayroon karaming tao. So, ibig sabihin, mas dadali ang trabaho natin, mas dadali naman ang panatiling na maayos ang ating mega market mula SOG, maintenance, di ba mga pangailangan natin, hanggang electrician, engineer, lahat talaga ng mga kailangan natin, mas matutugunan po natin. Kaya sana, hindi lang po sa inauguration ng multi-purpose nito na tayo magkakasama, kundi po dun sa mission natin para maging successful economic enterprise ng ating Mutya ng Pasig Mega Market. Kinonvert na siya, inaugurahan natin ngayon bilang common area, parang meeting place, common clinic na rin po para sa lahat, market clinic, and then dito temporarily magtatayo ng business one-stop shop para yung mga nandito sa market hindi na kailangan pumunta pa sa New City Hall pagka magre-renew ng kanilang permit. And then yung mga nandito rin sa area dito sa ating magiging yung i-renovate na City Hall, and then kanina nabanggit rin po ni Mayor Vico about sa economic enterprise, which is yun rin yung goal natin para ang mega market natin hindi na siya magiging from LGU lang, magiging pag-aari na siya ng lahat ng nag-occupy dito sa market, magiging people's market na talaga siya para lahat nakataya, ika nga, and then mas malaki yung opportunity na mas kumita, mas ma-improve at mas mapaganda pa yung mga facilities natin dito sa Mutya ng Pasig Mega Market.